mga master, kumusta? Delos to Lord po at welcome po sa aking vlog. Sa video nito mga master, ang aking isi-share sa inyo ay kung paano gumawa ng pattern ng blouse ng pang Monday ng DepEd Teachers Uniform 2025 mga master. So ang style nito mga master pala ay polo blouse ito na style, tuloy na scholar at meron siyang 1-inch bar sa front at may design din. At sa kanyang side slit naman sa may bottom ay meron siyang maliit na slit. So ito yung kanyang mga master, sample measurement. So itong measurement ito mga master, ito yung sakto sa ating gagawing sample na pattern. Ang kanyang length ay 23. Ito yung shoulder niya ay 15. Ang kanyang bust ay 38. Ang waistline ay 34. Ang hips ay 38. Armhole ay 18. Arm width 13.5. Sleeve length 7.5. Figure 15.5. Bust point 10. Bust distance 7. Neckline ay 14.5. So ito sa mga master. So unang gawin natin, meron kasi itong 4 na parts. Ang kanyang back, front, sleeve, at saka collar. So ito yung unang gagawin natin mga master, ang kanyang back parts sa kanyang likod. So ang gagawin natin sa kanyang likod mga master, kasi polo blouse na naman ito, pwede itong buo yung kanyang likod. So itong likod natin sa pattern, ay ipupull lang natin. Ayan siya. So ito ay nakatupi na ito mga master, no? So ngayon, mula sa ating pattern mga master, down lang tayo ng at least 2 inches. Ito yung i-mark natin. Markingan lang natin to. Tapos, sunod naman natin kukunin ang kanyang length. So dito tayo magsukat ng length mula dito. Ang length ay 23. So ito naman yung kanyang 23. Tapos, ang kanyang armhole mga master ay magsukat na rin tayo. Ang armhole niya ay 18. So itong 18 na ito mga master ay divide lang natin ito ng 2. So magiging 9 siya. So sukat naman tayo dito ng 9 inches. Ayan. Tapos, ang kanyang figure naman ay 15.5. So steady pa rin yung ating tape measure. Kunin natin yung 15.5 mula dito. Ito siya, 15.5. So ito yung i-mark natin ito mga master. Ilalay natin to ganito. So, ayan na siya. Ito na yung line natin. So, itong line na ito mga master, ay dito tayo magsukat ng shoulder. Ang ating shoulder ay 15.5. So, itong 15.5 na ito mga master ay i-divide lang natin to ng 2. So, ito ay magiging 7.5. So, dito tayo magsukat ng 7.5. Ayan, so mark lang natin. Tapos, mula dito, sukat tayo ng 3 1/4. Standard ito mga master. Ayan, 3 1/4. Standard ito. Kapag maliit, 3 inches. Kapag malaki naman ay 3 1/2. So, standard lang ito, 3 1/4. So, iganyan natin. Mula dito is 1 inch. Mula dito ay 1 inch. So, mula naman dito, down tayo ng 1/2. Mula dito, i-connect naman natin to. Ayan. So, ito naman yung i-form lang natin. Ito yung sa kanyang neck hole. Ayan siya. So, ulitin ko lang, no? Ito hanggang dito ay 3 1/4 ito kapag standard. Kasi ito ay 38 kasi ito standard size siya. So, kapag medyo malaki naman mga master, mga 42 ang bust natin pataas, pwede natin itong gawin itong 3 1/2. So, kapag maliit naman, mga 34 pababa naman, pwede natin itong gawing 3 inches mula dito. 3 inches. So, ayan. So ngayon, magsukat naman na tayo ng ating bust line mga master. So dito tayo magsukat ng bust line, waist line, at saka hips line. So ito yung ating katawan shoulder, pababa, bust, waist, at saka hips. So mula dito, sukat naman tayo ng ang ating bust point kasi ay 10 inches. Mula dito, sukat tayo ng 10. Ayan siya, dito siya. So dito tayo magsukat ng bust ng 38. Itong 38 na to ay divide natin to ng 4. So, ito siya.
Ayan. Tapos, ang kanyang waistline naman ay 34. Dito naman tayo magsukat. Divide natin to ng 4 ay 8 and 1 half. So, ito yung 8 and 1 half niya. Mag-add tayo ng 1 half sa dart. Or, depende sa inyo, pwedeng 1 half, pwedeng 1 inch, pwedeng 3/4. So, ito, add na ako ng 3/4. Kanang dart. Tapos, mula naman dito, sa kanyang hips, akit tayo ng 1 inch. Dito ay magsukat naman ng ating hips line. Ang ating hips ay 38. Divide natin ito ng 4 ay 9 and 1 half. So, ito siya, 9 and 1 half. So, itong line na ito yung i-connect natin sa ating hip curve. So, mula dito, connect na rin ito pa ganyang kurba. Pakurbang paloob. Ayan. Dito naman sa hips, pakurba naman na palabas naman. Ayan. Tapos dito, down tayo ng 2 inches para sa ating tupi sa laylayan. Ayan. Tapos yung ating dart na gagawin ngayon, mula dito, hatilan natin ito sa gitna. Ito siya. Ayan. So, ang ating ginawang dart kasi dito, nag-add tayo mula dito ng 3/4. So, 3/4 yung gagawin nating dart dito. Ayan. So, kung halimbawa ito ay masyadong sexy, halimbawa sexy itong natin, halimbawa bayaw natin mga 32 lang. So, masyadong sexy, pwede kayong maglaki ng dart. Gagawin yung 1 inch, pwede kayo 1 and 1/4. Kapag mataba naman, walang masyadong korte dito, pwede kayo magliit ng dart, pwede kayo magliit ng dart ng 3/4, o di kaya naman 1 half lang. So, ganyan siya. So, ngayon, ito naman, connect natin dito. Tapos dito naman, mula dito, akit tayo ng atis mga 1 inch o di kaya 2 inches. Ito i-connect naman natin dito sa ating dart. Ayan. Ito yung ating back dart sa ating blouse mga master. So ito, mula dito, akit tayo ng atis mga 1 inch o di kaya 1 and 1 half hanggang 1 inch. Kasi ito kasi mga master, may tupi pa kasi yan dito eh. Ayan. So ito pasada na ito mga master, pwede naman yun ipasada, idiretso natin. Magpasada tayo dito ng maliit padiretso. Para walang masyadong dito, dimple sa baba. Itong dart na ito, pwede itong idiretso para walang dimple. Tapos ngayon, hindi na ako nagsusukat dito ng back chest at saka front chest. So, kung may back chest kayo at saka front chest, so dito naman sukatin naman. Gaganyan nyo lang. Gitna mula dito, gitna. Dito kayo kukuha ng front chest at saka back chest kung mayroon kayong sukat. So, ako kasi wala akong sukat dito ng front chest at saka back chest. Pero kung halimbawa mayroon tayong front chest, back chest dito na 14 and 1 half. So, mula dito, divide natin ito ng 2 is 7 and 1/4. So, ganyan siya. Tapos, connect lang natin ito pa ganyan, pa round. Ayan. So, ngayon, pwede natin gupitin yung ating pattern. Ito yung back. Kasi ito kasi yung pagbabasihan natin ng pattern mamaya sa ating front naman mga master. So dito, pwede tayo mag-add ng sewing allowance ng 1 inch. Lalo na kung uniform na patayin natin. Gawin natin 1 inch para meron tayong sewing allowance. Sa armhole naman, so hindi pa natin ito i-fix ng paggupit kasi pwede pa kasi ito magkaroon ng adjustment sa ating armhole eh. So kasi susukatin pa kasi natin ito mamaya sa front niya para magpantay. Kasi ito kasi hindi pa ito exact na measurement natin. So mag-add lang tayo dito sa ng sewing allowance na 1 half, shoulder sa neck hole. So ngayon naman, sunod naman natin itong kanyang front parts naman. So ito yung ating pattern. So mula naman dito sa ating edge ng ating pattern mga sa gilid,
Sukat tayo dito ng 2 inches. 2 inches. Tapos, isa pang 1/2. Mula dito, 2 inches saka 1/2. Ayan. Dito naman, 2 inches, 1/2. I-line lang natin ito mga master. Ayan. So ito, mula dito sa ating edge mga master ay 2 inches ito. Tapos nadagdag pa ako ng 1/2. Ngayon, itong ating pattern sa likod, itong ating topi sa gitna, dito natin to itapat sa mismong pangalawang guhit. Ayan, ganyan siya. Ayan. Tapos, mula dito sa, itong shoulder ng mga masa, mula dito sa shoulder, down tayo ng 1 inch. Ito, iguhit natin dito, ganyan. Iguhit natin pa ganyan. Iano ko lang, no? Putulin ko lang ng line. Ito, iguhit natin sa ilalim para sa ating front. Ayan, iguhit natin pa ganyan. Tapos, itong line na ito, itong ating shoulder, hanggang na ating shoulder, iguhit natin pa ganyan. Ayan. Tapos kung yung sukat natin dito, kopyahin lang natin to, ang kanyang sukat ay ganyan. So, ito yun siya. Ayan. Tapos, itong guhit na to, iguhit naman natin sa ilalim. Ganyan lang natin. So, ayan siya. Tapos, ito naman, iguhit na natin to, ito. Itong line na ito. Saka ito. Tapos, dito naman sa ating bandang harap ng ating front, down tayo ng 1 inch. Simula naman dito, 2 inches ang ating sewing allowance, ay full fold allowance. Ayan siya. So, ito ay kukulik naman natin pag ganyan. Ayan. Ito, i-mark lang natin to, itong line na ito. Ayan. Para meron ito pagbabasihan. Itong na-line natin. Ayan siya. So, ngayon pwede natin kukunin itong ating front. Ay, sorry, front. Itong back. Ayan siya. Ito yung ating nalinyahan. Ngayon, mula dito, kukunin natin yung bust point na 10. Mula dito, sukat tayo ng 10 inches. Ayan siya. Tapos, ang ating bust distance ay 7. Kita ba dyan? Ang ating bust distance ay 7. Mula dito sa pangalawang guhit, sukat tayo ng 7. Ito, divide natin ito ng 2 ay magiging 3 and 1/2. So, ito sa 3 and 1/2. Ayan, 3 and 1/2. Tapos, mula naman dito, kopyahin natin to ng 3 and 1/2 ulit. Dito all kasi 2 inches lang eh. Ilalay natin ito pa ganyan. Tapos, itong baywang na ito, dito tayo kukuha. 3/4 din dito, maglagay na ito ng dart. So, ganyan lang natin.
So, ayan ang ating front dart mga master. Ayan. So, itong dart naman to mga master, gaya na sabi ko dito kanina, itong ating dart, pwede natin itong ipasada diretso para wala sand dimple ito sa bandang parts na to. Diretso na lang natin to. Tapos, mag-add na lang tayo kayo dito ng atis mga 1/8 o di kaya 1/4 para magkaroon ito ng ano. O di kaya 1/2. Mag-add kayo dito. Dito naman mag-add kayo. Tapos, diretso na lang yung pag ganyan pa 1/2 o di kaya 1/4 ang pasada. So, ngayon naman, magsukat naman tayo ng ating armhole. So, ang ating armhole ay ito, 18 and 18. So, ito yung ating, i-curve lang natin to. So, kung halimbawa, meron tayo ditong front cheese. Palag-palagan natin ng mga 14 ng ating front cheese. So, 14, divided ito ng 2 is 7. Mula dito, ang sa ating sukat, no? Mula dito, sa pangalawang guhit. 7. So, curve lang natin pa ganyan. Tapos, sukatan natin itong armhole. So, halimbawa, malaki or maliit, mag-adjust na lang tayo. So, mula ang ating back armhole, ito siya, mula dito hanggang dito. At ito naman ang ating front, pag ganyan, sukatan natin to. Isunod natin line ng ating tape measure. Tapos, ang dulo dito, dito naman natin ito itapat. Pag ganyan. So, ang ating armhole ay malaki siya, nasa 18 and 3/4. So, akit na tayo ng atis mga kulang-kulang 1/2 siguro. I-curve lang natin. So, ganun din dito, akit tayo. So, ayan. Sukatan natin ulit. So, ayan, sakto na siya sa 18 inches. So, ganyan mga master, pagsukat ng armhole, no? Kung halimbawa maliit or malaki, ito maliit siya. So, nagkakit ako. Kung halimbawa ay malaki pala, kaya nagkakit ako. So, kung halimbawa maliit naman, pwede kayo magbaba naman ng mga, depende sa inyo kung gaano kalaki yung kanyang kulang naman. So, ito na, okay na ang ating armhole. Ngayon naman, ang isunod naman natin sukatin ay ang kanyang neckline naman. So, ito yung kanyang neckline sa front, ito naman yung kanyang sa back. So, sukatin natin to. Mula dito, sukat na natin sa ating tape measure. Sundan na lang natin ang buhit sa ating tape measure mga master. So, ganyan siya. Tapos, yung dulo natin, dito natin itapat. So, ang ating neckline ay 14 and 1/2. So, ito siya, 14 and 1/2. Ito siya. So, yan, i-curve na natin ito pa ganyan. Ayan siya mga master. Ang ating neckline. Tapos mayroon pa pala tayo ditong slit mga master sa laylayan. Ang slit at sa ating laylayan mga master ay mula dito. Pinakamata haba na yung mga master 3 inches. Pero ako ang ginagawa ko dito ay 2 and 1/2 lang standard ko dito mga master. 2 and 1/2 standard. Ang ating slit sa side. Kasi babae kasi ito eh. So, hindi pwedeng mahaba yung kanyang slit. Pwedeng 2 inches, pwedeng 2 and 1/2. So, hanggang 3 lang siguro, pinakamahaba na yan siya. Sa side slit niya. So, ngayon, agupitin na natin yung mga masara kanyang front parts. So, kapag tatahin pala natin ito mga master, ito yung ating tope ng ating front. Ito yung naman natin, itong ating buttons naman dito naman sa mag-start. Ito kasi yung collar natin, ito organized collar mamaya. So depende sa inyo kung ilang buttons yung gagawin niyo. Ito yung magiging buttons niya naman. So kapag babae mga master, at least 2 and 1/2 hanggang 3 inches ang kanyang bust distance sa kanyang buttons kasi mano kasi ang babae eh. Kailangan mas masinsin yung kanyang bust distance ay buttons distance. Kapag panlalaki naman 4 inches, kapag pambabae naman 3 inches. O kaya pwede mag 3 and 1/4, mga ganun lang. O kaya 2 and 3/4 kapag maliit.
Tapos dito mayroon siyang design dito mga master sa side. Ay sa side ng kanyang bar. So dito sa side ay ano natin ang allowance natin dito no, lagyan natin. Gawin natin 1 inch para sigurado na kung mayroong mga adjustment, meron tayong mapagkukuhanan. So, ito na yung ating pattern mga master sa front at sa back. So, meron siyang darts, front sa back. So, ito mga master, ang procedure nito ay polo blouse ito mga master. Balipan tayong parts natin sa front at saka sa back. So, pwede itong gawin sa mga pangpulo sa pangbabae, blouse pangbabae, pwede ito mga master. So, ngayon naman, ay sunod naman natin kung paano naman gumawa ng sleeve naman. So, madali naman ang sleeve. So, pagpato naman ng sleeve mga master, ay ito siya. Ang ating sleeve length ay 7. So, ganun pa rin ang ating tela. Ang ating pattern ay itupin lang natin to, ganyan. So, mula dito sa taas, sukatan tayo ng 1 inch. Down lang tayo ng 1 inch. Ayan. Tapos mula naman dito sa ating namarkingan, sukat tayo ng ating sleeve length na 7 1/2. Ayan. Tapos ito yung ilalay natin ito pag ganyan mga master. Ayan. Tapos ang ating arm width ay 13 1/2. So divide natin ito ng 2 is 6 3/4. So dito tayo magsukat ng 6 3/4. Ayan. So marking lang natin. Tapos dito, mula naman dito mga master, ang ating polo blouse ay kadalasan niya naglalaro yan sa ng 4 inch to 5 inch kapag medyo malaki naman. So ito, pwede natin itong gawin to ng down tayo ng mga 4 inch o kaya 4 1/2. So ito, mag-down na ako nito ng 4 kasi ano naman ito polo blouse naman. Dahil natin ito pa ganyan. Tapos mula naman dito, sukat tayo ng armhole. Ang ating armhole ay 18. Divide natin ito ng 2 is 9. Mula dito, sukat tayo ng 9. Ayan. Tapos mula naman dito, connect lang natin ito pa ganyan. Ito naman, layan naman natin ito pa ganyan natin. Ito yung ating armhole mga master. So, iganyan natin ito, curve lang natin. So, ito yung line na ito mga master. Ito yung magiging guide natin pag ganyan siya. Ito yung ating front or, ayan, ito naman yung ating back. Sorry, mula pala dito, akit pala tayo dito ng 1/2 para sa ating gupit sa ating tela. Ayan, so pag ganyan siya. Ayan. So wala no, itong line na ito mula dito, mula sa ating guhit kanina, down tayo ng 4 inch to 5 inch naman kapag medyo malakihan na talaga. Pero kadalasan nasa 4 lang hanggang 4 1/2. So mula naman dito, down tayo ng 2 inches para sa ating tupi na ating laylayan. Tapos pa ganyan. Ito pala mga master, itong line na ito ganyan. Pagkuha natin dito, standard yan mga master sa sukat na 4. Ayan, 4 yan siya. Kapag medyo malaki, 4 1/2. Kapag medyo pang-coat naman style, pang blazer, so mag-ground ka na ng mga 5 nun. So, ganoon pa rin dito mga master sa ating side, sa ating armhole, ay manggas, ay, sewing allowance pa rin tayo dito sa side ng 1 inch. So, ito yung ating armhole mga master. Ito yung kanyang back ito mga ating kanyang front naman.
Ayan. So, bukasan natin yung kanyang front. So, sa mga master, ang kanyang front. Ito naman yung kanyang para sa back. So, ayan yung ating sleeve mga master. Ito sleeve ito mga master. Pasok ito sa polo blouse na procedure. So, ngayon naman, sunod naman natin yung pag-pattern naman ng tawag ito, ang kanyang collar. So, itong ating pattern, ayan siya. Tupi lang din natin. Fold lang natin. Tapos, sukat tayo itong 14 and 1/2. Mura dito sa gitna. Guhitan tayo dito ng 1 inch. Ayan, 1 inch. Ayan, dalawang line yan. Dalawang line. Mula dito, sukat tayo ng 7 and 1/4 para sa ating neckline na 14 and 1/2. Divide natin ito ng 2 ay 7 and 1/4. Ayan ito, 7 and 1/4. I-line lang ito pa ganyan. Ayan. Tapos dito, sa line na ito, pasok tayo ng, labas tayo ng 1/4. Dito naman, labas din tayo ng 1/4. Ayan. Ito yung i-connect natin sa ating, kurba, ating hip curve. Pag ganyan lang. Tapos, dito, ganun din. Dito ay 1 inch. Ang kanyang sukat. O di kaya pwede naman mga 7/8 naman ito mga master eh. 1 inch o di kaya 7/8. Sa line na ito, mark tayo ng 3/4. Ayan. Tapos ito, i-curve natin pa ganyan pa round. Ayan. Tapos, dito naman, kulitin natin to, pag ganyan. Ayan siya. Tapos mula naman dito, sukat tayo ng 2 and 1/4. Pasok tayo naman dito ng 1/4 naman. Mula dito sa line na to, pasok tayo ng 1/4 dito. Ito, dito naman tayo mag-connect ng ating line. Ayan. So, ito yung ating, ayan. Tapos dito naman, 1 and 1/2. Tapos ito naman i-connect natin pag ganyan. Pag ganyan. Tapos pag ganyan naman sa kurba. Ayan. So, ito yung ating pattern ng collar mga master. Turbinized collar ito, tawag nila ito eh. So, ngayon gupitin na natin. So, maglagay ako ng sewing allowance dito ng cut this mga 3/8. So, ito yung ating pattern ng ating mga master at turbinized collar. So, kapag gagawa pala tayo ng turbinized collar mga master sa pambabae, huwag tayong gumamit ng matigas mga master yung ginagamit sa mga pangbarong. Kasi babae kasi ito, so dapat medyo malambot lang. Kasi, kasi sa babae, mas medyo sagwa kasi sa kanila yung matigas eh. Dapat malambot lang sa pambabae. Tapos sa mga lalaki naman, yun naman ang kailangan naman natin yung matigas naman. Ito sa mga master ng ating collar. Ayan siya. At ang ating sleeve. So, yan mga master, ang ating parts ng ating front, back, collar, sleeve, at ang ating sample measurement. So, ay po mga master, hanggang dito na po ang ating video mga master. Maraming salamat sa nanonood at God bless po sa ating lahat mga master.